So, ito yung post niya. Saan na ba yung post niya? Ito. Yan, kapatid. No, wala lang. Ayan lang. Maitim. No, tapos kapatid. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin yan, pero syempre, maraming ibig sabihin yan. Pwedeng sabihin na, kapatid, nandito lang ako. Kapatid, magkasama tayo palagi. Iba ganyan. O kaya, maniwala kayo sa sinasabi ko kasi kapatid ko siya. Maniwala kayo sa sinasabi ko kasi, no, maniwala kayo sa sinasabi kong adik si BBM kasi kapatid ko siya. Parang ganun parang ganun ang ang labas nito So ngayon mga kababayan, no, alam naman po natin, no. Ito yung alam ko na panood yun na to. Pero panoorin ulit natin para makuha natin yung point ng topic natin. Ito. Pasensya na, no, kung mainis po kayo sa mukha ni Aimee. Pero it's matter of life and death po ito, kailangan natin i-play. O sige, panoorin natin to. Si Bongbong, pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Ayan So, okay na yan. At least you get the point. No? Pahabol sa Halloween. Oo. Pahabol. So, dahil nga po dyan sa ginawa nga po ni Aimee Marcos kahapon, dyan po sa dyan po sa rally ng Iglesia ni Cristo. Siyempre, ang nangyari dito, sumagot po si Sandro Marcos. Yan, no? Sumagot si Sandro. Wala kaya natin, Yan. Okay. So, tingnan ninyo kung gaano po karespetado itong si Sandro. No, kahit nga po na binastos-bastos po siya ni Aimee, tinuring niya pa rin po itong tita. So, sabi niya dito, no, tingnan nyo Statement of Majority Leader Ferdinand A. Marcos. Ferdinand Sandro Marcos pala ito, no? I have always acknowledged and respected the role of my tita, Senator Aimee Marcos, played in the early part of my public life. So, tita pa rin po yung tawag niya. That respect remains, which is why this will be the first and the last time I will be speaking on this. So, alam nyo na mga kababayan, no, kasi tingnan niyo kung gaano kababoy itong si Aimee, no? Sino meron pamangkin dito? 900 tayo ngayon. Press 1 nga. Sino meron pamangkin sa inyo? Press 1. Sino meron pamangkin sa inyo? Gusto ko lang malaman. Para makuha natin yung point ko dito. Kasi ito nga po, no, relasyon po ito ng pamangkin sa kanyang tita. Yan, si Joel. Si Joel, di ba? Si Joel, may pamangkin. Si Nilda Galvez, may pamangkin. Di ba? Si Jackie Capellan, may pamangkin. Abdullah Bay. Kayo ba? Kayo ba? Malamang yung mga pamangkin ninyo, mga bata pa lang, no? Siguro mga teenager ngayon, or mas bata pa. Magagawa nyo ba yun? Yung sabihan may pamangkin mo sa buong mundo, na adik yung pamangkin mo? Isipin nyo lang, i-visualize nyo lang. Di ba? Isipin nyo pamangkin ninyo. Aharap kayo sa stage. Itong pamangkin ko na to, adik to. Magagawa nyo ba yon? Tapos yung pamangkin ninyo, bata pa, no? Wala pang muwang, no? 3 years old pa lang. Teenager pa lang, no? 12 years old pa lang. Ay, yung pamangkin ko, nagko-cocaine yun. Ganyan po ginawa ni Aimee. Di ba? Ganyan po ginawa niya. Kasi ito yung actually, hindi ko talaga alam, na may ganun pala. Pero kung hindi pa nagsalita si Sandro Marcos, walang pagmamalas. Kaya nga, kung sa pamangkin niya nga nagawa niya to, paano pa kayo sa ibang tao? Putang ina ka, mas mahal mo pa yung Duterte kaysa kadugo mo, kung kadugo ka talaga.
Oh, so sabi dito ni Sandro Marcos, no, it pains me to see how low she has gone to the point that she resorts to a web of lies aimed at destabilizing this government to advance her own political ambitions. O, di ba? Sabi ni Sandro Marcos, hindi talaga ako makapaniwala na bumaba siya sa ganyang level para sa kanyang ambisyon. Aking tita. Tita pa rin yung tawag niya. O sabi dito, no, to further repeat an accusation against President Bongbong Marcos and the First Lady, and for the first time ever myself. So pati si Sandro Marcos dinamay niya. O, di ba? So, okay, I mean, baboy. No, baboy men. So alam niyo mga kababayan, merong part dito sa babae. Medyo tanga-tanga si Amy talaga dito eh. So sabi dito, hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Yan sa baba, no? Sabi ni Sandro Marcos yan, hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Sabi niya ganon. Oo. So ito namang si Bobong Amy Marcos, iba ba kakaintindi? Bobo talaga nito. So sabi ni Amy Marcos dito, tinan nyo yan, no? Gusto pa ingayin ni Sandro ang usap-usapang hindi ako tunay na kapatid. Isa lamang ang solusyon. Magpa-DNA test ako, pa-hair follicle test sila. Tingnan nyo naman kabobohan nito, Amy. Hindi naman po ganyan yung ibig sabihin ni Sandro Marcos. Puta naman, Senador ka pa naman, hindi, simpleng bagay, hindi mo maintindihan. Oh. Sabi dito ni Sandro Marcos, hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. O sabi naman ni Amy Marcos, pinapalabas mo na hindi ako tunay na kapatid. Bobo nga, men. Tanga naman nito. Oh, ano malinaw dito? Di ba? Tanga po si Amy bukod doon. Ang sinabi po ni Sandro Marcos dito, yung ginawa po ng kanyang tita, hindi to kayang gawin ng isang kapatid. Di ba? Ako yung isip ko, ako may mga kapatid ako Hindi ko po may isip na magagawa ko yung ginawa ni Amy Marcos sa mga kapatid ko. Ganun lang po ibig sabihin nun. O kayo din naman siguro, di ba? O mga normal na tao tayo, si Amy abnormal po yun, di ba? Pero tayo mga normal na tao, kung wala naman tayong galit sa kapatid natin, o even din na may galit tayo sa kapatid natin, hindi po natin sila ipapahiya ng ganun. Di ba? Bobo no? Hindi ito tunay, hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Pinapalabas mo pala na hindi ako kapatid O sige, DNA test tayo. Hair follicle test kayo. Babaw nito, men. Babaw mo. Ang baba mo na nga, ang babaw mo pa. Oh. Isipin ko naman ang tanga naman ito. Well, by the way, mga babayan, nakita naman po natin dito, no? Well, sabi naman po ni Sandro Marcos, ito na po yung una't huli niyang sasagot dito. Ito yung una't huli niyang sasagutin itong issue po na to. Well, pero mga kababayan, ngayon, napansin ko nga po talaga, galit na galit po yung mga loyalista kay Amy Marcos. No? Alam naman po natin, no? Kasi tinignan ko lahat Tinignan ko kung saan ba nakakuha ng malaking boto si Amy noong 2025 election. So nakakuha si Amy ng malaking boto sa Ilocos region pa rin talaga. Sa Region 1 at sa Region 2. Di ba? Pero ngayon, kayong mga loyalista dyan sa Region 1 at Region 2, binoto nyo to, di ba? Kasi Marcos. So ngayon, ano na? Ngayon, galit na galit kayo. Yan ang sabi ko po sa inyo kasi, hindi ko naman masisisi kung mga loyalista yung mga yan, pero kasi ganito yung point dito At ito real talk lang to, no? Ang mga DDS, mga kababayan, wala na po silang tama at mali. Basta sila, Duterte po sila. Kahit anong sabihin ninyo dyan, pag sila po DDS, Duterte po sila. Itong mga loyalista naman po, hindi lahat.
Kasi maraming din pong loyalista na nagalit kay Amy Marcos. At may mga loyalista din po talaga na nangampanya na wag iboto si Amy Marcos. Ang pinag-uusapan po natin dito yung mga loyalista na bumoto kay Amy Marcos kasi marami pa rin po talaga. O, di ba? So kasi ang point ko lang dito, no, bago po mag-eleksyon noong 2025, ang dami na pong kabalbalan na ginawa ni Amy Marcos. Ang dami na. So, ano ba talagang rason kung ba't nyo binoto si Amy noong 2025 election? Binoto nyo ba siya dahil gusto nyo siya? Pero malabang gusto nyo siya kasi malabang din nyo nakikita ginagawa niya sa kapatid niya. O binoto nyo siya dahil ang apelido niya Marcos. Kasi mga kababayan, kung ang rason natin dito, kaya namin binoto si Amy kasi Marcos siya. So wala na po tayo pinagkaiba sa mga DDS niyan. Magganon. Di ba? Ako nga natuwa nga ako noon kasi nung minsan nagrarally po kami, minsan may nakakakwentuhan po ako mga loyalista talaga. Yung loyalista ang yung original, yung mga OG. Matatalino sila, oo. Hindi nga namin alam pag ganyan si Amy. Si Manang Amy. Kinakampanya na nga namin wag iboto pag di siya nagbago. Di ba? Meron siyang ganun Oh. So yun mga babayan. So ngayon, anong masabi nyo nga po dito sa sa kabobohan nga pong statement nga po ni Amy Marcos na wala ka na ba naiintindihan? Ano sinasabi mo hindi ako kapatid? Kasi pa-DNA test tayo. Bobo puta. Bobo. Bobo ka na, baba ka pa. Walang yan to, no? Lang yan, grabe, sakit ng ulo ko dito kay Ivy. Diyos ko na yan. Well, kasalanan pa rin po natin to kasi binoto natin. Nanalo So yan, so kayo po, ano pa masabi nyo nga po dito sa topic po ngayon natin. So syempre, dyan po sa team replay, pa-comment na lang po, no? Ngayon. So ngayon mga kababayan, ito pag-usapan ngayon natin to kasi ito trending talaga to. Doon sa kabila kong channel, nag-trending po ito no? So ngayon, syempre, ako naniniwala talaga ako na tayong normal na tao, well, kung tayo normal normal naman siguro tayo dito. Si Amy lang nga tayo abnormal So ngayon, bilang isang normal na tao, kapag meron po tayong kinikilos, pag meron tayong ginagawa, palaging may rason yan. Palaging may motivation po yan. Tama, di ba? Kayo, bakit kayo nagbo-vlog? Ako, ba't ako nagbo-vlog, di ba? May reason ako kung ba't ako nagbo-vlog. Bakit kayo nanonood dito sa Birahan PH? Kasi mayroon din kayong rason kung bakit kayo nanonood dito. So, syempre, dito nga po sa ginagawa nga po ni Amy Marcos, ang gusto natin malaman dito, ano bang rason